Hello sa lahat. Meron na naman tayong tanggap dito na Dell Optiplex. Ang model nito, 7020 Micro. Ang issue o ang problema nito, naka-company lock o naka-device freeze. Then naka-password lock din ito sa BIOS. So ito ngayon yung gagawin ko. Tara, at simulan na to. So binuksan ko muna ito para ma-check yung BIOS. So katulad din ito ng 3000 micro na dual BIOS. Then parehas na parehas sila ng BIOS chips. Kahit parehas sila ng BIOS chips, hindi pwedeng gamitin yung BIOS bin file ng 3000 micro sa 7020 micro. Pero ang procedure na gagawin dito ay katulad din ng sa ginawa natin na 3000 micro. So kailangan na i-disassemble ito para makuha yung motherboard o yung mainboard. Hindi naman mahirap yung procedure ng pag-unfreeze nito. Ang talagang mahirap dito yung pag-edit ng command sa BIOS. So dito sa model na to, dahil bago sa akin to, naka-3 try kami rito bago nag-success. So nagsimula lang naman kami ng 1 PM at natapos kami ng 5 AM. So ganun lang kabilis. Sa pagtanggal ng BIOS chips, tandaan natin kung saan nakaposisyon ang pin 1. Then i-check din natin ang pin 1 kapag ikinapit na natin ito sa ating programmer tool. So unahin ko munang i-reprogram yung Big BIOS. Sa Big BIOS, i-select ang MX25L 25673G. Then i-select ang read. Bali ang gagawin muna natin dito, i-backup muna natin yung original BIOS bin file para ano man ang mangyari, may babalik natin. Sunod, i-save mo na ito at mamili kung saan nyo gusto i-save. Ngayon, sa small BIOS naman. Sa small BIOS naman, i-select ang MX25L 12873E. Then, i-select ang read. Sunod, i-select ang save. Then, mamili kung saan nyo gusto i-save. Ngayon, i-reprogram na. Bali, inuna ko muna dito yung Big BIOS. I-select ang MX25L 25673G. Select open folder. Then i-browse sa edited na bin file. Then i-select ang auto. At antayin na matapos. Ngayon, sa small BIOS naman, i-select ang MX25L 12873E. Select open folder. Then i-browse sa edited na bin file. Then i-select ang auto. At antayin na matapos. So ngayon okay na, maaari nang i-close yung programmer tool. Then ibabalik na sa mainboard yung dalawang BIOS.
sa pagbalik ng BIOS, i-double check natin yung pin 1 para hindi tayo magkamali. Then palamigin muna ito bago i-test. So ngayon testing na. Makikita nyo dyan na lumabas na yung manufacturing mode. So pag ganyan, okay na yan 100%. Dahil sa bagong reprogram yung BIOS, magre-restart pa yan. Then kapag nag-restart yan, pupunta muna tayo sa BIOS setting para ma-check kung naka-admin lock pa o naka-BIOS lock pa ito. Ngayon lalagyan ko ito ng installer ng operating system para ma-check kung naka-lock pa yung BIOS. So i-restart ko muna para ma-detect yung USB installer. So ngayon ipapabot ko na sa USB. Then nagtuloy ito, ibig sabihin wala na yung BIOS password. Then ngayon dediretso ko na itong installan ng operating system. Dito kailangan natin i-delete yung partition at mag-create ng bagong partition para fresh yung storage. So, i-fast forward ko na yung iba para mabilis itong video natin. Bali na i-update ko na yung system nito. Hindi na rin ito nadidetect ng server. Then, i-update ko na rin yung BIOS nito. So, hanggang dito na lang muna. Sana nakatulong tong video natin at may natutunan tayo kahit na konti. Lalong-lalo na sa mga bagong tulad natin. At hi and hello na sa mga tropa, sa mga master, sa mga nag-upload ng mga totoong impormasyon, sa mga sumusuporta at mga nagtitiwalang magpagawa sa atin. Ayun. Thank you sa inyong lahat. At yun, okay na to. Okay. Okay.